pag-aaralan ngayon ay fulfillment of God's promises through Jesus Christ sa Galatians 3:23-29. So, fulfillment of God's promises sa pamamagitan ng Yesu Cristo. So, sinasabi ko sa number 1, yan, fulfillment of God's promise brings us freedom from the curse of sin through faith in Christ. So, ang fulfillment ng promise ng Lord sa pamamagitan ni Jesus Christ ay nagkaloob sa atin ng freedom from the curse of sin, kalayaan sa kasalanan at sa batas, sa commandment, sa the law of God. Ang sinasabi sa verse, dito pa, sinasabi po dito sa Galatians 3:22-23, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Yesu Cristo na ibibigay sa lahat ng sumasampalataya. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya ito, ay tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ito kay Cristo ay mahayag. So, sinasabi ko sa verse na ito na ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan at bago pa man dumating ang pananampalataya ay tayo'y ikinulong ng kautusan. So, bakit nga ba nakakulong sa kautusan at alipin tayo ng kasalanan? So, kasi po, the law of God is perfect. Napaka-perfecto po ng law of God. Kung pagbabasihan po natin ang good works, so hindi natin kaya maabot si Lord, di ba po? Sinabi nga sa Romans na walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Lord. So pagbabasihan natin ang law ng God, walang makaabot sa Kanya. Sapagkat napaka-perfect ng law of God. And tayo lahat, hindi tayo perfect, di ba po? Lahat tayo ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And once we reflect ourselves sa law of God, we can see our true nature and our true condition. Ang ating tunay na nature at ang ating condition, ang kalagayan natin. So, na we are sinful. Kapag tinignan natin yung commandments ni Law, tayo lahat ay hindi kayang masunod ito sapagkat napaka-perfect ng law of God. Sasabi sa Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because of sin. So, nire-reflect dito na ang tunay nating nature na tayo makasalanan at ang ating tunay na kalagayan na we all deserve death. Diba? Sasabi nga po sa Romans na for the wages of sin is death. Diba po? So we deserve death. And hindi natin kaya yon i-earn sa pamamagitan ng, hindi natin kaya i-earn ang ating salvation sa pamamagitan ng mabubuting gawa sapagkat perfect ang mabubuting gawa. So, yun, tunay na kalagayan or true condition natin kay Lord na we all need grace and salvation. Tayo, ang tunay na condition natin ay tayo napakababa natin na kailangan natin yung grace ni Lord, kailangan natin yung mercy ni Lord, kailangan natin yung salvation ni Lord na hindi natin ito kayang gawin lang sa sarili natin kakayanan. So, praise God. But here comes the promise of God through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Yesu Cristo, na siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay muli sa pagkaraan ng 3 araw at ngayon nakaupo sa kanan ng Diyos. So, praise God at dumating si Jesus Christ. Praise God at yung curse of the sin ay may nabasa po ako na tinawag po na si Jesus yung naging curse of the sin natin. So, siya yung kinuha niya yung curse from sa atin dapat. Tayo dapat yung aako ng curse na yun. But praise God sa mercy niya, sa grace niya, sa love niya, sa perfect love niya para sa atin, di ba? Napaka-amazing talaga. Kahit ako,
kinikilabutan po ako. Yung praise God po, na-amaze po talaga ako sa grace ni Lord. So by that faith, sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus, we are redeemed or free from the curse of sin dahil sa ginawa niya sa cross. So praise God, hallelujah. Sinasabi nga po sa John 8:36, so if the Son sets you free, you are free indeed. So, lahat tayo, pinalayan ni Jesus dahil sa cross, dahil sa ginawa niya, dahil sa blood niya, dahil sa flesh niya. Praise God, dahil sa mercy niya, di ba? Napaka-amazing. Tayo ay pinalayan niya sa kulong, or hindi na tayo nakakulong sa sin pa. Don't praise God. So, number 2 po, the fulfillment of God's promise brings us righteousness through faith in Christ. So ngayon naman po, di ba po yung first, pinalaya tayo sa kasalanan. Pinalaya tayo sa gabos ng kasalanan. So ngayon naman po, ay bibigyan, dahil sa promise ng Lord, bibigyan, sa pamamagitan ni Jesus, bibigyan niya tayo ng righteousness. So, sinasabi dito, next. So, mga taga-Galatians 3:24 to 25 and verse 27. Kaya't ang kautusan ang naging takapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo, upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayon, sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismo sa Kanya. So, praise God. So, sinasabi po dito na ang kautusan ang siyang naging tagapangalaga or guardian natin. So, may tanong pa ako, lalo na po sa mga mother and fathers, sa mga guardians po, na ano po para sa inyo ang ibig sabihin ng tagapangalaga or guardian? Ayan po. So, sagot na lang po natin sa isip natin. So, maybe most of us na ang ibig sabihin ng tagapangalaga or guardian ay siya yung nagtuturo, siya yung nag-guide. For example, ihahambing ko ito sa mga magulang. Katulad lamang ng ating mga magulang na sila'y nag-guide sa kanilang mga anak hanggang sa ito lumaki ng maayos at mag-mature. So, ang kautusan ng ating naging guardian na siya tumingin o nagbabantay sa atin, nag-guide sa atin hanggang sa dumating ang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo'y nabilang dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig natin sa Kanya. At dahil doon, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. So, because of Christ, we are no longer under the control of law. And hindi lang iyon. So, sasabi din dito po na dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. At sinasabi din dito na ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kanyang bautismuhan. So, hindi lang po yun. Yan, pinaging matuwid pa tayo dito dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, dahil sa pananampalataya natin kay Christ, pinaging matuwid tayo sa paningin ni Father dahil sa buhay mismo ni Kristo. Sinasabi nga po sa Romans 5 verse 1 na sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba napaka-amazing? Dati ay separated tayo kay God because makasalan tayo, nasakop tayo ng sin. So because of Christ, we are praised, sinasabi nga po dito na mapanatag or confident na tayo. Meron na tayong peace na lumamit kay Lord na, di ba po, meaning to say, mga kapatid na
we have confidence and we are free na lumapit sa ating Ama because of Christ. So praise God po doon. So sa number 3 naman po. So the fulfillment of God's promise brings us adoption through faith in Christ. So dito po ako mas na-excite sa pangatlo po. So Galatians 3:26 to 29, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang mayaman, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Amen. So, dito naman mga kapatid ay because of Jesus Christ, we are all children of God. In-adapt tayo ni Lord. Meron na tayo, malaya na tayong makakasabi na anak tayo ng Diyos. Amen. Na yung may full wisdom tayo, may full knowledge, hindi lang masabing sisiba na anak ako ng Diyos. Lahat naman tayo anak ng Diyos, sabi ng iba. Pero yung, di ba po, hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat, kasi magiging anak lamang tayo ng Diyos kapag in-accept natin si Jesus Christ. Pero sinasabi niya sa John 3:16, di ba po? For God so loved the world. Lahat tayo mahal ng Diyos, pero hindi lahat sumampalataya kay Christ. So yun lamang po tunay na sumampalataya kay Kristo ang siyang matatawag na anak ng Diyos. And tayo lahat dito, I'm sure na lahat tayo ay anak ng Diyos. At ma-claim natin yung title na yun. Napaka-amazing yung title na yun na we are all children of God. Di ba po? Nakaka-amaze po. So, sinasabi po sa John 1:12, wait lang po. Buksan ko po yung John 1:12. Okay po. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ang karapatan maging mga anak ng Diyos. So, praise God. So, lahat tayo na sumasampalataya ng Diyos, kay God, ay pinaging anak tayo ng Lord. Di ba po nakaka-amazing? Na, first, pinalayo tayo sa gabos ng kasalanan. And second po, ay tayo po'y pinaging matubig sa sight ng Lord, sa paningin ng Lord, sa pabanggit ng Jesus Christ. And the third is, may in-adapt tayo, pinaging anak tayo, di ba? Nakaka-amazing po. And as the verse 28, na sabi dito, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, as the verse 28 powerfully declares na making us one in Christ, tayo ay iisa dahil kay Kristo Jesus. Walang mayaman, walang mahirap, walang yung Griego or Hudyo, lahat tayo, alipin ng malaya, lahat tayo makakapasok. We are, kaya natin equal tayong lahat. So, yung salvation ni Lord ay para sa lahat. Yun po yung ibig sabihin. Yung salvation na yun ay para sa lahat. Mayaman ka man, mahirap ka man, basta nasa iyo si Kristo, yun, di ba po, salvation ay para sa lahat. At sa verse 29 ay sinasabi sa atin na kung tayo kay Kristo Jesus, kayo'y mga anak ni Abraham. Just a little background, a long time ago in the Old Testament, God made a covenant or agreement kay Abraham, promising him numerous blessings and that his descendants o ang kanyang lahi sa Genesis 12, may kita po natin sa Genesis 12:1-3, ay paparamihin ng Diyos katulad ng hindi pa bilang nabituin sa kalangitan. So please katulad po, kung sa panahon po ni Abraham, so, napanood ko yung Superbook. Yung sabi ko ng yung dalawang bata ko, na paano yung mangyayari? Napakarami ng stars sa bituin. So si Abraham, yung isa ng iba po,
Pero walang imposible kay Lord, di ba po? Yung promising him numerous blessing and that his descendants o ang kanyang lahi ay paparamihin ng Diyos. Katulad ng hindi mabilang na bituin sa karamitan. By saying that believers in Christ are Abraham's seed, anak ni Abraham. Sinasabi ng verse na ito sa ayan po, yung sa verse 29 po, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. So, praise God po. So, yan, anak ni Abraham, sinasabi sa verse ito, na sa pamagitan ng ating pananampalataya ni Kristo, tayo ay spiritually connected kay Abraham. And in other words, we become part of the fulfillment of Abrahamic covenant, or yung Abrahamic covenant ay yung covenant ng Lord kay Abraham. Yung parang, hindi ko alam parang, kasi dahil sa pananampalataya ng Kristo Jesus, yung promise ni Lord kay Abraham ay na-fulfill. Diba po? So, God's promise great blessing to Abraham and his family. So, sinasabi sa verse 29 po na, and all the spiritual blessing that God has promised to His people by having faith in Jesus Christ. So, yun po. Yung conclusion naman po, yung, di ba po, sinasabi po doon na dahil sa ating pananampalataya ay tayo tinaging yung anak ni Abraham, at yung sabi doon na tayong lahat ay pwede po pag-ibalikan. Yung tayo pa ay kakapagmana ng mga pangako ng Lord. Yung praise God po. So, conclusion po, as we reflect on these verses, let us understand that God's promise are fulfilled in Jesus Christ. Sa pamagitan lang ni Jesus Christ. Yun po. Yun po, yung fulfillment of God's promise through Jesus Christ, ito po yung pinagkalap niya, sinamarize ko lang po kami. Sinamarize ko lang po. First, freedom from the curse of the sea. So mga kapatid, we are no longer under the control of law, and we are no longer under the control of sin because of Christ Jesus. So, righteousness in God's sight. Dahil kay Jesus Christ, we have the confidence na lumapit sa ating Panginoong Ama, di ba po? Malaya na tayong sumamba sa Kanya, malaya tayong lumapit sa Kanya. Nakaka-amazing yung dating separated tayo dahil sa sin, pero dati Jesus Christ, siya yung naging mediator natin, siya kay God. And last po ay adoption. Dahil sa kay Jesus Christ, tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. Yan po. And marami pong promises si Lord sa atin na hindi niya tayo mawagayaan. Yun po, manalig lang po tayo kay God sapagkat siya ay tapat sa kanya mga pangako. Matagal na ito dumagin sa atin, pero si Lord ay gumagalaw at kumikilos. At palagi naririnig ang ating mga hinanahin and ating mga panalangin. So, praise God po. Nawa po ang bawat isa po ay may napulot pong pagtuturo or knowledge about kay God. So, praise God po. Ating po palagpakan ang ating buhay na Diyos. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin, Lord. Dinadakila ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa iyong salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong katapatan, Lord God, sa fulfillment of your promise sa pamamagitan ng Jesus Christ. Thank you, Father, Lord God, sapagkat ikay tapat. Thank you, Jesus, sa iyong suffering, Lord, sa iyong grace, Lord, sa iyong love po, Lord, sa amin, Lord God. Dahil dito, kami malaya na makalapit sa iyo. Dahil dito, kami malaya na sa first of the sea. And dahil dito, Lord, kami po ay iyong anak ko, Panginoon. Thank you, Lord. Lord, nawa po, Lord God, itong pag-aaral, Lord, ay tumanilo ito sa aming mga puso, Lord God, na
panghawakan po namin na kami mga anak ng Diyos, Lord. And Amen. Lord, tulungan mo kami, Lord, na mabuhay, Lord, God, na ayon, Lord, God, sa iyong salita, Lord, God, ayon sa iyong kagustuhan, Lord, bilang isang iyong anak o Panginoon. Amen. Tulungan niyo po kami, O Panginoon. Amen. And Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, God. Pinupuri ka namin, Lord. Sinasamba ka namin, Amen. Lord, sa iyo ang lahat ng kapulian, Amen. karangal at paglumalhati in Jesus' name. Amen. Amen.